po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So ito na nga po, si Pangulong Bongbong Marcos nag-iikot-ikot na po at hinahanap na po yung mga proyekto ng flood control na pinondohan nga po ng ating gobyerno pero nasayang lang po dahil napunta lang po sa mga bulsa ng mga mambabatas, mga opisyal ng DPWH at sa mga kontraktor lang po yung perang pinakagastosan ng todo-todo tapos lumulubog po sa baha ang buong Pilipinas. Ngayon, sinasabi nila rito na talagang porsigidong-porsigido raw na matuldukan ni Pangulong Bongbong Marcos yung nangyaring paglustay ng pera pagdating nga sa flood control. Pero kasalanan din ni Bongbong Marcos bakit umabot sa gantong punto ng sitwasyon po ang ating bayan. Bakit kamo? Naalala nyo kasi nung unang araw niya o sabihin natin unang buwan niya sa pag-upo bilang presidente, ang unang binuwag niya kagad yung Presidential Anti-Corruption Commission na itinayo nga ni Pangulong Duterte para nga kahit paano mapigilan yung mga corrupt official, mga corrupt government official natin kasi kahit paano nagiging nagiging hadlang para makapangulimbat sila ng maraming pera sa ating bayan. Pero yun yung kauna-unang sinibak kagad binuwag ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga naalala nyo nung nagpa-interview siya kay Katunying, sinabi niya na ito na raw yung administrasyon na pinakagarapal pagdating daw sa korupsyon. So no wonder, 'di ba? Kasi tinanggal mo yung magbabantay para sa mga corrupt official, anong gagawin talaga niya? Parang sabi nga nila, 'di ba? Pag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. So ganoon na nangyari. Naging free will po yung pangungurap sa ating bansa, lalo na yung sistema ni Bongbong Marcos na walang pakialam na kumbaga happy go lucky parang ganoon. So hindi niya binabantayan yung kanyang mga departamento. Although may mga secretary siya na nag-handle niyan, pero kitang-kita nyo naman pagdating sa hearing ng Blue Ribbon Committee, si Secretary Bunoan, alam niyang may ghost project pero pinabayaan niya lang. Naririnig niya namin, nagsasabi sa opisina niya, pero pinabayaan niya lang at wala siyang ginawa para iparating kay Bongbong Marcos na may nangyayaring kalokohan sa departamento ng DPWH. Pero siguro naisip din niya na kahit sabihin niya kay Bongbong Marcos wala rin namang mangyayari dahil nga patay na bata walang pakialam. O baka naman may tumimbre sa kanya na alam na ni Bongbong Marcos yung mga proyektong ginagawang gatasan ng mga mambabatas na korap. Kaya hindi na siya naglakas loob na sabihin pa kay Bongbong Marcos na yun kung ano nangyayari ngayon sa DPWH. Kaya nga ito, si Bongbong Marcos, dahil nga lame duck na, patapos na yung termino niya, para bago man lang siya mawala sa pwesto niya, may masabing meron siyang nagawa. Pero ang katotohanan niya, naguhugas kamay na lang siya para kung sakasakali nga naman na dumating yung araw na sasampahan na siya ng sandamukal na kaso, meron siyang panabla para sabihin meron siyang tinrabaho nung siya ay presidente. Kaya ngayon, kita nyo naman talagang kahit hindi niya trabaho yung mag-inspect, siya mismo ang pupunta sa mga site para tingnan kung totoong may mga ganyang proyekto. Di ba pwede mo namang iutos yan sa DPWH. Pwede ka magpautos sa NBI, sa DOJ, sa mga pulis para lang makita ko talagang merong mga proyektong nagawa, may mga proyektong hindi natapos, may mga proyektong mga ghost project. Doon pa lang makikita mo na, hindi mo kailangan pumunta pero parang nagbibida-bida rito, naggagalit-galitan si Bongbong Marcos para kunyari dismayado siya sa nangyayari pero ang katotohanan kasalanan din niya kung bakit nagkakaganyan ang administrasyon ng gobyerno natin ngayon dahil sa kapabayaan niya. So ito panoorin po natin itong balitan to pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin ang video, wala naman pong bayad yan kaya pindot na. So ito panoorin po natin.
Di lang dismayado kundi nagalit na si Pangulong Bongbong Marcos nang inspeksyonin ang ipinapagawang flood control project sa Baliwag, Bulacan. Sa kabila kasi ng milyong-milyong pisong halagang inilaan sa proyekto ni katiting na hollow blocks ay walang nakita ang Pangulo. At para sa detalye live mula sa Baliwag, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Hannibal, kamusta ba ang naging inspeksyon ng Pangulo at tila nagalit siya? Niki, kahit na umaambon at umaaraw dito sa bahagi ng Bulacan, tuloy ang pag-inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa flood control project dito sa Baliwag, Bulacan. Ito ay matapos na makatanggap ng reklamo ang tanggapan ng Pangulo. Naku, umaambon daw sa Bulacan. Baka maambunan si De Junior, magkasakit yan. Kawawa naman yung mga yung mga sumusunod sa kanya na pinagmamalaki yung mga ginagawa niyang trabaho ngayon. Baka ma-overfatigue yan. ₱55 million umano ang halaga ng ipinapagawang concrete river wall dito sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Pero nang puntahan ng Pangulo ang ipinapagawang proyekto, walang makita niya isang hollow block. Batay kasi sa report na kanilang natanggap, nung June pa umano kompleto at fully paid na ang proyekto. Ayon sa Pangulo, walang semento at walang equipment na nakikita sa lugar. Lahat ng proyekto na ito ay ghost project. Ngayon ay pinag-aaralan na nilang gagawin sa mga kontratista, lalo't nagtuturuan umano ang mga ito. Sinabi pa ni PBBM na titiyakin nila na ang mga kontraktor ay mananagot sa ganitong proyekto. Kawawa raw ang taong bayan na nakatira sa lugar dahil sa sila ang nababaha. Dahil sa nasaksihan ngayong umaga, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na galit siya sa kanyang nadiskubre. Pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo. Galit daw siya sa mga nakita niya. At sisiguraduhin daw niya may mga nanagot. Kung may mananagot, kaya mo ba ang tanong dyan? Nakita mo na ng dalawang mata mo na may ghost project. Ano pa bang inaantay mo? Na kailangan mo pang malaman sino yung contractor niyan. Paganahin mo. Yung intelligence fund mo, ang laki-laki na intelligence fund mo, hindi mo magamit para malaman kung sino yung gumawa ng proyektong yan. Hindi mo nga kailangan mag-imbestiga dyan kung may ghost project ba o wala eh. Isang tingin lang. Ang kailangan mo lang problemahin dyan, sino yung contractor na gumawa. Kung hindi mo alam kung saan ka magsisimula, tanungin mo yung DPWH kasi sila yung may hawak ng proyekto na yan. Sila yung nag-award, sila yung nagbibigay kung sino yung contractor, sila yung nagbayad. Sabi nga, di ba, fully paid na yan. Noong June pa, natapos daw ng June, binayaran na ng buo. So, tanungin mo yung DPWH, sino yung binayaran nila ng buo? Hindi mo na kailangan pahirapan pa yung sarili mo. Andun na eh. Ang gagawin mo lang, utusan yung DOJ na sampahan ng kaso, etong contractor na sinasabi mong ghost project yung ginawa. Pangulo. Contract cost is 55,730,911 as of last month, June, ang report dito, 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. O, di ba? Sa kanya palang kumpirmado na ghost project. Ano pang inaantay mo? Utusan mo na si Boying Remulla, sampahan na ng kaso, yung contractor niyan. Pati yung DPWH na nag-inspect, nagbigay ng bayad dyan. Sampulan nyo na, hindi na kailangan mag 1+1 pa kung sino yung contractor dyan. Madali nang hanapin yan. Walang ginawa na trabaho dito. Ang kasakataka, hindi namin mahanap itong kontrata nito. So, hinahanap pa rin namin. Tapos hindi raw mahanap yung contractor. Siguro Nasa DPWH, tanungin nyo. Nakailang layer ng subcontractor. Kaya hindi wala ng record. Yung record nasa contractor na may hawak na may nakakuha ng kontrata. More than disappointed. I'm actually Disappointed. Kawawa naman yung Pangulo natin. Baka naman magkasakit to. what's happening here. Na hindi naman niya trabaho, pero siya ang tumatrabaho.
paano naman biruin mo? Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Kahit Di ba? Kompleto yung report ng DPWH. O di doon ka magtanong sa DPWH, paano nangyari yan? Hindi mo kailangang pahirapan sarili mo, Mr. President. walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy yung pagbaha doon sa kabila. Diki, pagkatapos nga ng inspection nito ni Pangulong Bongbong Marcos ay babalik na siya sa Malacanang para nga asakasuhin. Babalik na siya ng Malacanang, papahinga na kasi pagod na. Pagod na tayo isip kung sino daw yung kontraktor ng gumawa ng Ghost Project. Napakasimple lang naman ang gagawin mo. Tanungin mo yung DPWH. Nandun lahat ang sagot kahit ilang subcon pa ginawa nila dyan. Matitrace yan. Gamitin mo yung confidential funds mo, Mr. President. Diba, napakasimple lang. Ang laki-laki ng confidential funds mo para malaman kung sino yung contractor niyan, sino yung mga kumulambat dyan. Makikita mo, basta gamitin mo yung confidential funds mo, hindi kung saan mo inilalagay lang. Diba? So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.